So ngayon, mga kababayan, no, ito yung point natin eh. Saan na ba tayo? Yan. So ngayon, ito na naman ngayon ang bagong drama ni Saldico. Tama ko dito. Tulad po ng aking nabanggit, di ba? Sa part 2, no? Mukha nang ina, may part 1, may part 2, di ba? Ng aking pagpapaliwanag sa totoong nangyari. Narito po ang listahan ng mga insertions si Congressman Sandro Marcos noong 2023. Pwede nyo po silang i-check sa GIA at kung nagawa ba ang mga proyektong ito. So pwede yan, i-dare natin yan. Kung nagawa ba yung mga yan. Actually, marami to, di ba? 15 million tong mga to, di ba? 70 million, o di ba yan? Okay. So ngayon, ang point na yun natin dito, di ba? Ang tanong ngayon natin dito, bakit nilalabas mo to isa-isa? Di ba? Dapat ibagsak mo na lahat. Ilahat mo na. Ginagawa mo naman teleserye itong buhay natin eh. Di ba? Kasi for example, mga kababayan na, kung ako, meron akong expose, di ba? Isang bagsakan ko pang sasabihin yan. Wala cursor ko na naman. Isang bagsakan ko sasabihin yan, hindi yan ganyan. Kasi parang lumalabas dito, parang nagiging cloud chaser ka dito eh. And by the way, umuwi ka na lang dito, sabi nga ni PBBM. Di ba? Well, pero ito to be honest, no? To be honest, ito ngayon, kapag merong DDS dito na senador o congressman, ang sinilip nga itong mga proyekto po na yan, at kung ghost project talaga ito, nako, yari si Sandro dito. Oo, hindi, seriously, ganun talaga. Kasi tayo naman kasi, evidence-based tayo. Ako di ako naniniwala kay Saldico. Pero ang posibleng mangyari kasi dito, kung may mga ganyan nga po kasing mga sinasabing insertion si Sandro Marcos, no, ito dilabas na eh. So, posibleng may mag-iimbestigan nito. Di ba? Pero pag wala, wala talaga sinungaling. Di ba? So, yun, nakakababayan, no? So, hello po, no, kay Chai Chair. O, dumadami tayo, ha? Si Eva Punsalan, hello po, kay Chris Angel. Si Libra October, si Alaga 143. Okay, okay, yan, marami tayo. Okay, so, si Mr. X, oo. So, kayo mga kababayan, no? So, anong masabi nyo nga po dito sa statement nga po, no? Si Elizabeth, tama ba? Ayan, Elizabeth, oh. Ano masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni PBBM regarding nga po kay Saldico? Kayo ba naniniwala ba kay Saldico? Yan, so dyan sa team replay kasi nire-replay ito eh. Yan, so i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, no, pa-like, pa-subscribe na rin po, no, sa channel po na to, no? Okay? So, okay, may marami tayong topic dito, oh. Inihanda ito ng Mark Ramos team. At ako po yung nakatasan dito para i-discuss po itong mga to. Oo nga, may bali-balita ng AI si Saldico. May bali-balita. Oo, na AI nga daw yun. O, di ba? Bumaba ka yung buhok. Excuse me. Nuksan yung aircon kasi. Yan. So, yung mga baban sa next topic tayo, no? Okay. Lamig. Umuulan kasi ngayon dito. Oo. Okay. Biglang ko ba pa yung buhok, di ba? So, yan na. So, ngayon mga kababayan, no? So, hello po kay NetVlog, kay Melissa Pilane, hello po kay Ilon Gaming TV, kay JT Scorpio, no? So, mga kababayan, alam nyo po ba, no? Mukhang maubos na po yung mga senador natin. Kasi, in the first place, marami na pong senador ang posibleng madimanda ng plunder at makukulong. Madami. Di ba? At isa nga po dito, no, ito, wala pa naman tong kasong plunder, pero posibleng makulong. Kilala niyo ba kung sino? Si Bulldog. Kilala niyo si Bulldog? Di ba? Kilala niyo si Bulldog? Si Bulldog po, si Marcolelat. Tignan niyo to, Sabi niyo dito. Marcoleta's Mystery Donors. Oo. Senator Marcoleta explanation for gaping hole in his campaign finance report
ang campaign finance report, is comical. So nakakatawa talaga, no? And it's absurd. The New York Senator revealed that his 112 million election war chest came from friends who requested secrecy, prompting not to write zero in his statement of contribution and expenditures. Gago nga umamin, di ba? So for this reason, Marcoleta argument that the wish of his financial backers to remain anonymous, Trump statutory requirements is not only laughable but illegal. Alam mo yun, ang dami na po nakakatawa kay Marcoleta. No? Ito, nakakatawa yung issue niya dito sa Comelec, sa SOSE. Nakakatawa yung muka, kasi mukhang bulldog. Di ba? Nakakatawa din po siya bilang senador. Lahat na lang po kay Marcoleta. Alam niyo yung gano'n, no? Yung seryoso, galit na galit, tapos sinatawanan ka. Alam niyo yung ibig kong sabihin? Yung puta, yung galit na galit ka na, tapos sinatawanan ka pa ng mga tao. Yun, gano'n po si Marcoleta. Ganun niya, di ba? Oh. At ang malupit dito, mga kababayan, posible po siya makulong. May kulong po yung ginawa niya. Ano ka? Akala ko ba abogado ka? Ba't hindi mo to alam? May kulong. Makukulong ka! Ano ba mas maganda sa aso? Kinukulong, tinatali. Oh. Sino bang dog lovers dito? No? Kung yung aso niyo po makulit, no? Parang makulit, parang si Marcoleta, no? Anong dapat ginagawa sa aso? No? Kasi si Marcoleta, hindi na pwede i-train yan. Yung aso pwedeng i-train, di ba? Pag bata pa lalo, pwedeng i-train yan. Pwedeng i-training yan. Si Marcoleta pa, matanda na po yan, hindi na pwedeng i-training yan. So, dalawa lang po pwedeng gawin yan. Oo. Ikulong o itali. Di kayo, sa mga dog lover, pag ganyan na po katanda yung aso, katulad ni Marcoleta, anong dapat doon? Ikulong o itali? Grabe naman yung Bartolina, wag naman, di ba? Bartolina. Dapat yan kay Marcoleta, di ba? Dapat yan, ano? O, ikadena, di ba? Ikadena. O, kapag medyo bird yung aso, o, talagala tayo. O, i-walk ninyo, kahit na makulit yung aso ninyo. I-walk ninyo. Importante po yun. O, sa mga asong katulad ni Marcoleta. So, ngayon, wala yung cursor ko dito, visit na laptop to, no? So, tingnan nyo to, ah. Tingnan nyo, di ba? Puta, hindi na nga laughable, illegal pa. Oh. Last week, the chair of the Commission on Elections said the senator would be summoned, ito na, to explain his remarks in that self-incriminating the 25 interview.